Hallelujah. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid, sa pasimulang ito na ating hilingin ang paggabay at patnubay niya sa atin. Hallelujah. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa iyo, dala-dala ang aming panalangin. Kami naparito, Panginoon, dahil sa iyong mga salita. Tunay na kami sumasampalataya na kami iyong bubusugin. Tunay na ang expectation na aming dala-dala sa araw na ito ay pupunan, Panginoon. Alam po namin na kasama ka namin sa araw na ito. At ang mga bagay, Panginoon Diyos, na iyong binigay, Panginoon, sa amin sa araw-araw, ang bagay, Panginoon Diyos, na inatid mo sa akin, na inspirasyon, Panginoon Diyos, nawa ang bagay na ito, Panginoon Diyos, ay matanggap din na aking mga kapatid at bigyan ng kaunawaan, sapat na revelation na tunay na inihanda mo para sa araw na ito. Kaya aming binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At bago tayo maupo, mga kapatid, ay ating buksan ang ating banal na kasulatan. Ating buksan sa 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin naman ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. Tayo makakapo na, mga kapatid. At kung mapapansin nyo, yung main text na binasa natin ay yun din ang main text na binasa ko nung nakaraan na ako ay tumayo, sapagkat ang paksa sa araw na ito ay Restoration Part 2. Naisip ko nga nung nakaraan, sapagkat nung ibinahagi ko to nung October, ay sinabi ko na dudugtungan ko ito ng Part 2, subalit nausog dahil sa bagyo, at naisip ko nga nung habang inanda ko to, ano kaya long overdue na. Subalit sayang naman na nasimulan yung inspirasyon na dumating sa akin, at sa bawat araw naman ay panibago, laging bago, mga kapatid, ang biyaya natin, Panginoon. Laging sariwa. At bagamat ito yung restoration, akma-akmayan sa pinagdaanan natin, dumanas tayo ng bagyo, mga kapatid. At may mga ilang-ilang mga kagamitan na na-restore. Di ba, blower, pinahanginan yung mga motor na pwede pang ma-restore, mga kapatid. May mga na-restore at may mga hindi. At katulad ng pinahayag ko noon na nakaraan, yung about sa nung binalikan ko nga, pinanood ko yung pagtuturo ko sa YouTube, napansin ko na I wasn't able to emphasize the main text with regards to our topic, yung restoration. Kaya dito basahin mo ulit natin yung main text natin, sapagkat kung babasahin natin sa King James verse, ito yung sinasabi. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na tayo magbatang sandali, kapag tayo, yung mga dinadanas natin na mga pagsubok sa libutang ito, mga kapatid, ay hindi mahalin tulad. Kumbaga ito ay sandali lamang kumpara sa bagay na ating tatanggapin, mga kapatid. Sapagkat tunay na yung mga bagay na ito ang magpapasakdal, make you perfect, establish, strengthen, settle you.
Kumbaga lahat ay nandun na mga kapatid. Magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas. Dito ay settle, panatag ka na sa mga bagay na yon, sapagkat lahat ay naihanda na, mga kapatid. At dito, titingnan natin sa ibang salin, sa International Standard Version, mababasa natin yung restored dyan, mga kapatid. After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you by the Messiah Jesus to His eternal glory, will restore you. Nandun yung salitang restore. Establish you, strengthen you, and support you. Mamaya, katulad ng naipahayag ko, yung God's law of restoration, tingnan muli natin yung meaning. Restoration is to bring back to a former or original position or condition. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, kapag may i-restore, may ipapanauli lang doon sa former, doon sa dati niyang kalagayan. Maaring mag-improve yan o malilesser yung quality. Subalit, in God's law of restoration, iba mga kapatid, is to make better, improve, increase, and multiply. Ganyan ang pabiyaya ang ating Panginoon, mga kapatid. Kapag siya ay nagpanauli, hindi lamang ikaw ay babalik sa dati mong kalagayan, mga kapatid. Balit, kanya pang lulubusin, kanyang i-improve, i-increase, at multiply, mga kapatid. Paparamihin ng aking binahagi yung about sa kung ano yung manawala kay Job, mga kapatid. At doon ay pinanauli, exactly doubled yung mga ari-arian na meron itong si Job, mga kapatid. At dito, yung mga ilang mga verses ay kinuha ko rin ulit nung part 1. Next slide. Sa Exodus, dito, ang God's law of restoration, mga kapatid. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o ng isang tupa at patayin o ipagbili, kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka. Kapag ikaw ay nanakawan ng isang baka, ang kabayaran nun ay 5 baka. At ng 4 na tupa ang isang tupa, ganun ang God's law of restoration, mga kapatid. Kumbaga, bagamat nawalan ka, alam mo na in God's law of restoration, mas madami pa ang babalik sa iyo, mga kapatid. In this time, God will restore everything the devil has stolen, mga kapatid. Yung mga bagay na kinuha ng kaaway sa atin, mga kapatid, in times of restoration, ibabalik pa yan ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw, mga kapatid. At dito, next slide. Kaya, napaka-importante na malaman natin ang God's law of restoration sapagkat alam na natin yung i-expect natin. Na, sabi dito, na yung mga bagay na natanggap natin nung una, at kapag tayo ay nasa huling kapanahunan na alam natin na yung i-expect natin ay lubos-lubos pa, mga kapatid. At katulad ni Zaccheo, alam niya yung law ay nasabi niya, mga kapatid. Diba, yung law na yon ay nasa Old Testament pa. At dito sa New Testament, alam ng mga Hudyo ang bagay na yan, mga kapatid. Nang kaya nung si Zaccheo, nang makita ni Zaccheo ang ating Panginoong Hesus, ano ang nasabi niya? At si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay binigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil ako na may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko na makaapat." Diba? Alam niya yung law na restoration, mga kapatid. I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Diba? Katulad ng binasa natin. Kapag nanakawan ay babalikan ng fourfold or fivefold. At
mas mahigit pa nga dyan, mga kapatid. Sa next slide. Sa Proverbs chapter 6, verse 30 to 31, dito sa 31, ngunit kung siya'y masumpungan, isasauli niyang makapekto. Diba? Sabi ko nga, kung ganito, i-implement yung bagay na ito, baka kakaunti o wala nang magnanakaw. Sapagkat kung nanakawan ka ng isang kotse, yung magnanakaw, babalikan ka ng 7 kotse. Matatakot yon, mga kapatid. At dito, next slide. Sapagkat ito ang pangako natin, Panginoon. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati. The glory of this latter house shall be greater than of the former. Diba? Alam natin na yung mga bagay, yung kaluwalhatian, bagamat marami ng bagay na nagawa ang ating Panginoon ng una, mag-e-expect tayo na sapagkat tayo ay in the last days na, mga kapatid, in the end times, the glory na mararanasan natin will be greater, shall be greater, kumpara sa mga nauna. Diba? Nung nauna, mga kapatid, alam natin, ang simple, payak na pasimula natin dito, mga kapatid. Hanggang sa dumaan ng mga panahon, nakikita natin yung manifestation na kung saan na tayo ngayon, mga kapatid. Hindi lamang pagpapalang material, mga kapatid, kundi yung pagpapala ng mga salita ng mga kapahayagan ay mas lalo pang pinapahayag ng Panginoon sa mga huling kapanahunan. At alam natin na sa huling panahon na ito, mga kapatid, dumaan na yung maraming panahon nung ang una mga apostol nung panahon ng Acts, mga kapatid. Kung ganun na yung naranasan nila, mag-expect pa tayo na more blessing, mga kapatid, sapagkat katulad ng nasusulat dito, the glory na matatanggap natin shall be greater kaysa kumpara ng mga una, mga kapatid. Next slide. Bagaman in-acknowledge ito ni Apostol Pablo. Tingnan ninyo, si Apostol Pablo na marami ng kapahayagan, maraming naisulat sa Biblia, nakapagsabi ng ganito, sapagkat nakakilala tayo ng bahagya. Para sa kanya, bahagya pa lang yung kanyang nakikita, nauunawaan, sapagkat alam niya na sa mga darating pang panahon sa hulihan, mga kapatid, mas marami pang blessing, kapahayagan ang ipaparanas ng Panginoon at napakapalad natin. Nung ang mga alagad ay nagtanong sa ating Panginoon, kailan ba maisasauli ang pamahalaan, ang glory, ng bayan ng Israel. Subalit anong sabi ng ating Panginoon? Hindi nasa oras na ito ang pagpapahayag ng bagay na yan. Yan ay nakalaan in the future. At yung future na yon na tinutukoy ay sa kapanahunan na natin, mga kapatid. Kaya alam natin na sa mga huling kapanahunan na ito, kung saan muling naibalik, na-restore ang nation ng Israel, mga kapatid. At sa mga ilan pang taon na darating, mga kapatid, alam na natin na tayo ay nasa huling kapanahunan na, mga kapatid. Sabi dito, for we know in part and we prophesy in part. Parte pa lamang sa kapanahunan ni Pablo ang kanyang nakukuha. Subalit alam natin na sa panahon na ito, dumaan ang 7 church ages, mga kapatid, at tayo ay nasa huling kapanahunan na. Yung mga kapayagan na meron sila ay natanggap natin. At sa huling kapanahunan na ito, mas lalo pa na ibubuhos ng Panginoon ang kapahayagan, ang blessing, mga kapatid. At next slide. Kung sa una, sa part 1 ay tiningnan natin kung ang buhay ni Job, kung saan nawala yung mga bagay na meron siya at nang ibalik ito ng Panginoon ay nadoble. At ngayon titingnan natin ang buhay ng Shunammite woman, ang babae na taga Sunem, in relation sa bride, mga kapatid.
yung restoration na naranasan ng babaeng ito, kung paanong makaka-relate ito sa atin, mga kapatid. Na type and shadow ito ng bride, mga kapatid. Tingnan natin, 2 King chapter 4, verse 8. Dito sa 2 King chapter 4. At nangyari isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sonem. Itong si Eliseo, siya ay propeta, siya yung humalili kay Elias, kay Elijah. At itong si Eliseo, kapag siya ay pumaparoon sa iba't ibang lugar para magbahagi ng salita, at dahil siya ay propeta, pumupunta siya sa iba't ibang lugar at nadadaanan niya yung Sonem. At dito, may isang dakilang babae. Sa ibang translation, yung great woman na ito ay sinasabing wealthy woman. She belong in a wealthy family. Mayaman ang babaeng ito. At pinilit siya niya na kumain ng tinapay. Dahil sa pagiging hospitality, naging hospitable ang babaeng ito, siya ay tinatanggap niya ng mabuti. Pinapatuloy niya sa bahay niya itong si Eliseo. At sa tuwing dumadaan sa Sonem, itong si Eliseo, pinapatuloy siya ng babaeng ito. At binibigyan siya ng tinapay. At dito sa verse 9, sinabi niya sa kanyang asawa, aking nahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos. Tingnan ninyo, may kapayagan siya, may discernment siya, mga kapatid, na ang taong ito ay banal na lalaki ng Diyos. At tayo, mga kapatid, bilang bride, mga kapatid, sapagkat ang woman na ito holds the mystery of bride, mga kapatid. Dito natin ititipo ang ating sarili sa babaeng ito. At dito may discernment siya sa lalaki na ang taong ito ay banal ng Diyos. At maging tayo mga kapatid, nakikilala natin kung ang tao na tumatayo sa pulpitong ito, mga kapatid, ay tunay ba o hindi, mga kapatid? Ito ba ay banal ng Diyos o hindi? Sapagkat ang tunay na bride ng ating Panginoon, nalalaman niya, may discernment siya, mga kapatid. At dito maraming tao ang napapahamak. 'Di ba? May mga false prophet, mga false na namamahayag na nakakaakay ng maraming tao sapagkat wala silang discernment. 'Di ba? Hindi nila nakakakilala na kung ang taong ito ay lingkod ba ng Diyos o hindi. At dito, ang babaeng ito, alam niya, kilala niya, napaghahalata niya na ang taong ito na si Eliseo ay propeta, mga kapatid. At katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na kailangan tayo ay may discernment, discerning the body of Christ. Diba sabi ni Apostol Pablo, kaya marami sa inyo ang may sakit, marami sa inyo ang mahina sapagkat hindi nyo nadidiscern ang body of Christ. At kailangan mayroon tayong discernment, mga kapatid, na kumbaga tayo bilang isang katawan ng ating Panginoon, maraming bahagi, alam natin ang ating gifts, mga kapatid, kung saan tayo ay bilang bahagi ng katawan ay nandoon na nakikita natin, di ba? Kapag may pinagdadaan ng kapatid, malungkot tayo. Kapag may kailangan na pagkaisahan, nagkakaisa tayo, mga kapatid. At kailangan nandoon may discernment tayo in the body of Christ, mga kapatid. Kaya kinausap ng babae ito ang kanyang asawa na sa tuwing dadaan itong si Eliseo, naawa siya. Kaya ang ginawa niya, dahil naawa siya na kapag dumadaan itong si Eliseo sa Sonem,
kailangang ituloy natin siya sa bahay, pagawan natin siya ng isang kwarto para hindi mamalagi siya ng medyo kaunting oras, mga araw para makapagpahinga. At dito, hindi kinontra ng asawang lalaki yung kanyang asawang babae sapagkat nakikita ng kanyang asawa na ang babaeng ito ay nakakakilala na kung sino yung tao ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito, sa madaling salita, pinagawan si Eliseo ng isang kwarto, mga kapatid. At dito, next slide. Ganyan ang bride, mga kapatid. Nakikita mo yung pagmamalasakit sa katawan ng Panginoon. At ganyan ang tunay na bride. At dito, at nangyari isang araw na siya'y dumating doon at siya'y lumiko sa pumasok sa gilid at nahiga roon. At sinabi niya kay Gehazi yan sa Ingles, na kanyang lingkod, tawagin mo ang sunamitang ito. Dahil sa hospitality ng babaeng ito, siya ay hospitable, malukod niyang tinanggap ang lingkod ng Diyos. Hindi mapakali itong si Eliseo na hindi magantihan ang babae. Tinawag niya ang kanyang lingkod na si Gehazi at tawagin mo ang sunamitang ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo ngayon sa kanya, narito, ikaw ay naging maingat. Dahil sa kabutihan mo, pinapatanong ng aking Panginoon na si Eliseo na kung ano yung kailangan mo. Ibig mo bagang ipakausap kita sa hari o sa punong kawal ng hukbo? At siya'y sumagot, ako'y tumahan sa gitna ng aking sariling bayan. Dahil sa pagiging hospitable, matanggapin ng babaeng ito, hindi mapakalit si Eliseo na hindi gantihan ang babaeng ito. Sinabi niya, may koneksyon ako sa hari, maaari kitang tulungan. Subalit anong sabi ng babae? Okay na ako. Wala na akong nais na iba pa. Dito sa sunod na slide, subalit hindi pa rin mapakali itong si Eliseo. Kaya tinanong niya si Gehazi, ano kaya talaga ang kailangan ng babaeng ito? At sumagot si Gehazi, katotohanan siya'y walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Yun pala yung pangangailangan ng babaeng ito. At nakikita ko dito na na-open ang vision kay Eliseo at kanyang sinabi, pinatawag niya ulit yung babae. Tawagin siya at ang kanyang tawagin siya, siya'y tumayo sa pintuan. At ganito, ang thus saith the Lord, the sure word of God na ang papangyarihin ng Panginoon. At kanyang sinabi, sa panahon ito, pagpihit ng panahon, ikaw ay kakanlong ng isang anak na lalaki. Subalit yung babae hindi makapaniwala. Sabi niya, mahabang panahon na ako'y naghintay. Subalit nawa ay huwag kang magsinungaling. Subalit dahil ito ay sinabi ng Panginoon. At dito sa verse 17, at ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Tingnan ninyo, yung bride na ito na walang hinihintay na kapalit nang nandoon ang pagtanggap niya sa propeta. At alam natin, hindi maaari na kalimutan ng Panginoon ang kabutihan na ginagawa natin, mga kapatid. At babalik yan. Babalikan niya. Lalong-lalo pa, we are in the age of restoration. We are in the age of abundance, mga kapatid. At dito, sa madaling salita ay nagkaroon ng anak yung babae. At dito, next slide. Dumaan yung panahon, yung lalaki, yung anak na lalaki ay lumaki at sumama sa kanyang ama sa bukid. At dito sa verse 19, at kanyang sinabi sa kanyang ama, ulo ko, maaring yung batang ito na habang nagtatrabaho
tumutulong sa kanyang ama ay nagka-heat stroke. At dito, dumating yung panahon na namatay yung batang iyon, mga kapatid. At ano yung unang ginawa ng ina ng bata? Siya ay idinala sa higaan na pinagawa niya para sa propeta. Sapagkat alam ng babae ito na may koneksyon ang bata doon sa propeta. Sa silid ng propeta na yon, sapagkat doon sa silid na propeta na yon, doon nagkaroon ng vision itong si Eliseo na magkakaroon siya ng anak. Kaya ang ginawa ng babae ito, dinala niya yung patay na anak niya doon sa kwarto na kanyang pinagawa para sa propeta. At dito, para mas madaliin na natin, next verse. Kaya yung babaeng iyon ay nagsabi na sa kanyang asawa na paparoon ako sa propeta para papuntahin siya dito at para maipagaling, para buhayin muli. Tingnan niyo yung faith ng babaeng ito, mga kapatid. Kaya dito, tumakbo ka, isinasabi mo ko sa iyo. Nung papunta na yung babae doon kay Eliseo, malayo pa lang nakita na ni Eliseo na paparoon yung babae sa kanya. Kaya isinugo niya na yung lingkod niya na pumaroon sa babaeng ito para tanungin, ano yung problema? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang iyong bata? At ano yung tingnan niyo yung kanyang karakter, mga kapatid. At siya'y sumagot, mabuti. It is well. Tingnan ninyo, napakarami na ng kanyang problema, mga pagsubok na pinagdaanan. Pero nung tinanong siya, nung sabi niya, it is well. Sapagkat alam niya sa mga unahan, mga kapatid, ay magiging mabuti ang lahat. Maging man tayo bilang bride. Napakarami ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Subalit, kailangan yung karakter na meron ang bride, ang babae nito, na tipo at larawan natin, mga kapatid, maaaring sabihin natin, it is well, mga kapatid. At dito, sa madaling salita, lumapit yung babaeng ito sa propeta at siya ay yumakap sa paa ni Eliseo. Siya ay pinapalayo nga ni Gehazi. Subalit sabi ni Eliseo, huwag mo siyang pigilan. Hindi pinakita ng Panginoon ang tungkol sa kanyang problema. At nang isa-isay na ng babaeng ito ang kanyang pinagdadaanan. Sige, sabi ni Eliseo, isusugo niya yung kanyang lingkod na si Gehazi na papatungan lamang. Ididikit yung tungkod niya sa ulo ng lalaki. Subalit, hindi sumang-ayon yung babae na kailangan sumama si Eliseo. At alam nyo ba, na kung saan, sabi ni Brother Branham, na kung saan, paano nakita ni Pablo na sa pamamagitan lamang ng mga handkerchief, panyo na meron siya at kapag ito ay mahipo ng mga may sakit ay gagaling. Sabi ni Brother Branham, dito nakita ni Pablo kay Eliseo na kung ano ang nahawakan ng lingkod ng Diyos kapag ito ay maidikit sa kung sino mang nangangailangan ay pagpapalain at gagaling. At doon nakuha ito ni Pablo. At doon nga nangyari, next slide, pumunta si Eliseo doon sa namatay na anak. At doon ay ginamit si Eliseo para mabuhay itong bata. Tingnan lang natin, bigyan lang natin ng pansin itong 2 Kings chapter 4 verse 26.
Na magkagay bumalik siya at lumakad sa bahay paroon parito na minsan at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang batay nagbahing makapito. Tingnan niyo. Child sneeze 7 times, mga kapatid. At dito, idinilat ng bata ang kanyang mga mata. The child was restored back to life, mga kapatid. Nabuhay yung bata. At dito, titingnan natin na ang tipo, ang type and shadow sa babaeng ito patungkol sa atin, mga kapatid. Sapagkat magpapatuloy yung kwento, makikita natin na dito may iuutos itong si Eliseo. Next slide. Sa 2 Kings chapter 8 verse 1, nagsalita nga si Eliseo sa babae na ang anak ay kanyang sinaulian ng buhay. Ang tinutukoy na babaeng dito ay yung Shunammite woman, mga kapatid. Ikaw ay bumangon at yumaon ka at ang iyong sambayanan at mga ibang bayan ka kung saan ka magpapaibang bayan sapagkat magtatalaga ang Panginoon ng kagutom. At magtatagal naman sa lupain ng, take note for this, mga kapatid, 7 taon. 7 years magkakaroon ng famine. Diba? Subalit ano yung ginawa ng babaeng ito, mga kapatid? At ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa salita ng lalaki ng Diyos. Bilang bride, kailangan ganun tayo, mga kapatid. May discernment tayo sa kung sino ang ginagamit ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. At dito, sabi ko nga, ang babae ito ay mayaman. Maaring sabihin niya sa propeta na marami kaming pag-ari-arian. Next month nga ay mag-aani na rin kami. Yung tagutom na ito, makakayanan namin ito. Subalit iniwan niya ang lahat na meron siya, mga kapatid. At sumunod sa kung ano ang payo ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. At kailangan bilang bride, mga kapatid, ganun tayo, mga kapatid. Sapagkat kailangan may discernment tayo sa mga ginagamit ng Panginoon. Diba? Maring tayo, may humingi tayo ng advice na tulong. Minsan, major decision yun, mga kapatid. Diba? Ako nga dati, nung mag-a-abroad ako, lahat na, ayos na yung lahat. Kaya sabi ko, dahil sa kailangan ko ng advice, ang tinawagan ko si Brother Ryan, 1 week na lang aalis na ako. May flight na ako, may passport na ako, lahat-lahat ay ayos na. Sabi ko, itutuloy ko ba yung pag-abroad ko? At yun nga, sabi niya na malalayo, maraming mga factors na makaka-apekto, kaya sa madaling salita, mga kapatid, hindi ko yun tinuloy. Sapagkat tunay na nare-recognize ko, mga kapatid, yung mga ginagamit ng Panginoon na may access sila, may kapayagan sila kung ano yung mas makakabuti sa iyo. Maging man yung pag-uwi namin dito, isa sa mga factor, mga kapatid, ay maaring yun ay isa sa mga main decision na kailangan gawin. Kaya napagdesisyonan na umuwi dito, mga kapatid. Kaya nga, yung mga kapatiran, lalo-lalo na yung mga youth, mga kapatid, humingi kayo ng mga advice, mga kapatid. Sapagkat yung mga lingkod ng Panginoon, sila ay binibigyan ng wisdom. Much wisdom and understanding sa mga bagay-bagay, mga kapatid. At kailangan ma-recognize natin na bilang bride, kung ano yung mga tao, mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. At dito, hindi nagdalawang isip yung babae, bumangon siya at ginawa ang sinalita ng lalaki ng Diyos.
Bagamat mayaman siya, anong ginawa niya? Sumunod lamang siya, hindi na siya nangatwiran. Sapagkat marami sa atin, maaari tayong mga tuwiran. 'Di ba? May understanding na tayo na maaring ito yung ikakabuti natin. Na hindi man lang tayo humihingi ng advice, mga kapatid, sa lingkod ng Diyos. Subalit dito, magkakaroon ng famine, paggutom, at 7 taon, mga kapatid. At dito na, mga kapatid, bilang type and shadow ito ng bride, nangyari, mga kapatid. Tingnan niyo yung timeline. Una, nasa magandang kalagayan itong babae. Mayaman siya, katulad ng with connection sa Alpha Age, mga kapatid. Yung unang iglesia sa panahon na iyon ay sagana sa kapahayagan ng mga miracles, mga kapatid, yung mga apostoles. Subalit, nakikita na nila na sa unahan na panahon ay magkakaroon ng maraming problema, mga pagsubok na pagdadaanan ng iglesia sa mga darating. At yung 7 years na famine ito ay tipo ito ng 7 ages, mga kapatid. Tingnan ninyo, yung iglesia ay dadaan sa 7 panahon na magkakaroon ng famine sapagkat gagawa ang kaaway na para pabagsakin ang iglesia, mga kapatid. Subalit dito, dumaan yung 7 taon, mga kapatid. At next slide. At sa pagkatapos ng 7 taon na ito, mga kapatid, tingnan muna natin pala ito. John chapter 6, verse 28 to 29. Kailangan alam natin ang talatang ito, mga kapatid. Sapagkat yung mga alagad ay nagtanong sa ating Panginoon, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo, mga kapatid. Believe on Him whom He hath sent. Kailangan ganyan ang karakter ng isang bride. Sa panahon na yan, tinutukoy ng Panginoon Jesus ang kanyang sarili na isinugo ng Ama. Subalit sa panahon na ito, mga kapatid, may mga lingkod ng Diyos na gagamitin para gamitin ng Diyos. Ibahagi ang kanyang salita at kailangang sampalatayanan natin ang kanyang mga isinugo, mga kapatid. May discernment tayo, mga kapatid. At dito, next slide. Yun nga, yung babae, pinapunta sa ibang lugar dahil 7 taon na magkakaroon ng taggutom. At pagkatapos ng 7 taon, mga kapatid, anong nangyari? There is a cry, mga kapatid. May pagdaing. Pagkatapos ng ika-7 taon, ano ang dinadaing ng babaeng ito? Restoration, mga kapatid. At nangyari sa katapusan ng ika-7 taon na ang babae bumalik na mula sa lupain ng mga Pilisteo at siya'y lumabas at dumaing. Cry for the restoration at the end of 7 ages. Pagkatapos ng 7 mga ages, tipo at larawan, mga kapatid, sa 7 church ages, na pagkatapos ng 7, nasa Laodicea na tayo, merong cry for restoration, mga kapatid. At dito, lumapit yung babae doon mismo sa highest position, mga kapatid, para humingi ng restoration. At maging man tayo, may pagdaing tayo. Hindi na ang babae to dumaan pa sa general. Dumiretso na kagad siya sa hari para dumaing ng pagpapanauli. Sapagkat tunay 7 years siyang nawala. Siyempre pa, doon sa lupain na meron siya, may namahay na doon. Maaring pinapaalis niya, subalit ayaw umalis.
Mga kapatid. At dito, tingnan ninyo, pinapakita dito na God is in control. Control ng Diyos ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Tingnan ninyo sa next slide. Yung babaeng ito ay lumapit sa hari para ibigay yung mga meron siya. At dito, bago pa man lumapit yung babae sa hari, nag-uusap na itong si Gehazi at yung hari. Kinausap ng hari itong si Gehazi at sinabi, isinasabi mo ko sa iyo, saysayin mo sa akin ang lahat ng dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At syempre pa, napakarami ng ginawa ng Diyos na gamitin itong si Eliseo sa mga miracles. At saktong-sakto, ang naalala ni Eliseo ay yung patungkol sa babae. Alam mo, mahal na hari, kapag kami ay pumupunta doon sa Sonem, may isang babaeng na tumatanggap sa amin. At dahil sa pagiging matanggapin niya, ay tinanong siya kung ano yung kailangan niya at nalaman namin na wala pala siyang anak at binigyan siya ng anak. Subalit yung batang yun ay namatay at muling nabuhay. At yun, sa dinami-dami ng mga miracles, ay yun yung naalala ng lalaki na si Gehazi. At dito sa verse 5, at nangyari, samantalang kanyang sinasaysay sa hari kung paanong kanyang sinauli ang buhay na iyon na patay, na narito, ang babae na anak ng kanyang sinaulian ng buhay ay dumating sa hari dahil sa kanyang bahay. At sinabi ni Gehazi, Panginoon, o hari, ito ang babae. Ito yung babaeng tinutukoy ko. Mahal na hari. Nabuhay yung kanyang anak. Tingnan ninyo, timing na timing, mga kapatid. Kausap ni Gehazi yung hari. At yung kwento na pinapatungkulan ay patungkol doon sa babae. At yung babae ay hingi ng pabor doon sa hari na isauli yung bagay, mga kapatid. 'Di ba? Kumbaga, na introduction na. Alam na kagad ng hari, hindi pa man magwika yung babae, yung patungkol sa buhay nito. At dito, sa next slide, at nang tanungin ng hari ang babae, sinaysay niya sa kanya. Sa gayoy, hinalaan ng hari sa isang puno, Sinabi ni Gehazi, ito yung tinutukoy kong babae. At ito ang tinutukoy na anak. Yung anak na ito ay nabuhay na muli at kasakasama nitong ina niya. At sa loob ng 7 taon ay kasakasama ng batang ito. Kung ang babae ay tumitipo sa iglesia at yung bata na muling nabuhay na muli ay tumitipo sa ating Panginoong Hesus, alpha age pa lamang hanggang sa 7 taon, mga kapatid, kasakasama ng ina yung anak. At maging man tayo, hindi tayo iniwan ng Panginoon, mga kapatid. From alpha age hanggang sa 7 years sa church ages, mga kapatid, hanggang sa uling panahon na ito, nandoon ang bata na muling binuhay, mga kapatid. The recent son na tumitipo sa ating Panginoon. Kaya nga ating Panginoon, sinabi niya, hindi ko kayo iiwan kailanman. I will not leave you nor forsake you. I will be with you even until on the end, mga kapatid. Kasama natin ang ating Panginoon. At dito, ano ang sabi? At the end of the 7 years na tumitipo sa huling kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, may sigaw, may pag-iyak, mga kapatid, cry for restoration. Isauli mo ang lahat sa Kanya at lahat ng bunga ng bukid mula ng araw sa Kanyang iwan ang lupain. Restore, ano sabi diyan? Some, hindi. Restore all. Hindi lamang i-restore yung bagay na meron siya, pati yung mga bagay
At ang lahat ng mabukid ng mula ng araw na kanyang iwan ang lupain. Tingnan nyo yung restoration. Pati yung mga taon na ani nung nagdaang 7 taon ay isa sa uli ibibigay doon sa babae. Ganon ang restoration ng Panginoon. At ganon din ang gagawin ng Panginoon sa huling kapanahunan natin. Dumaan yung mga iba't ibang kapanahunan, Ephesia, Sardis, Philadelphia, yung lahat na yon, 7 church ages, mga kapatid. Sa mga panahon na iyon, nagkaroon ng famine. Subalit dito sa huling kapanahunan natin, mga Panginoon, mga kapatid, bibigay ng Panginoon ang restoration. At the end of the 7 years, at the end, Pipo at larawan na sa huling kapanahunan nito ay may pag-iyak at nandoon, mga kapatid, ay yung restoration. Kung sa mga huling panahon natin, hindi natin dinanais yung mga blessing, yung sa panahon natin ay sa mga nagdaang taon, wala. Subalit, ano sabi ng Panginoon? Yung mga bagay na hindi mo naranasan, mga dapat na kayo dapat, subalit hinakaw ng kaaway, ay bibigay niya ng Panginoon, mga kapatid. At the last days of 7 years. At nandito na tayo sa 7 church, ikapitong iglesia sa Laodicean, mga kapatid. At doon ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa huling kapanahunan, mga kapatid. At dito, tingnan natin, sabi ko nga, sa unang iglesia, mga kapatid, may warning na. May warning na yung mga lingkod ng Diyos na pagdadaanan ng iglesia. Sapagkat dito, tingnan natin sa Revelation, dito muna sa Acts chapter 20, verse 29. Ito yung pagdadaanan ng iglesia. Katumba sa 7 years famine nakakarapin ng iglesia, mga kapatid. Ito yung warning. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Grievous wolves sa loob mismo sa iglesia, mga kapatid. Sisirain yan. Yun yung paalala ni Pablo sa iglesia. Sa sunod na slide, maging si John, mga kapatid, ipinahayag niya, ito ang sa Antikristo, may darating na Antichrist, mga kapatid. At maging man si Jude, mga kapatid, next slide, saba nila sapagkat sila'y magsisilakad sa daan ni Cain, sa kamalian ni Balaam at pagsalangsang ni Kore. The way of Cain, error of Balaam, gainsaying of Kore. Ganyan magkakaroon ng 7 years famine sa iba't ibang kapanahunan na iglesia, mga kapatid. Nandoon yung warning. At dito sa Revelation, isang kabayong itim at sa timbangan sa kanyang kamay. Tingnan ninyo. Doon sa mga dadaan na iglesia ay magkakaroon ng famine, mga kapatid. At saan magkakaroon ng famine? Sapagkat yung bagay na salita ng Diyos ay magkakaroon na ng bayad. Ibebenta nila yung salita ng Diyos. Nasalit na libre, yung gagawin nila? Diba? Nagkaroon ng indulgence, mga kapatid. Doon sa Roman Catholic, mga kapatid, hanggang ngayon, may indulgence na tinatawag. Kapag ikaw ay magpapabinyag, lahat ng gagawin, kailangan mangibayad yan, mga kapatid. Sa isang denaryo ay isang takal na trigo. Yung trigo na sumisimbolo sa salita ng Diyos, yung bread,
ay may bayad na 1 denaryo. 1 denaryo sa isang takal na sibada. At maging man sa langis at alak. Yung wine, sabi ko nga, doon sa kanta natin, kailangan ng wine and oil, mga kapatid. Subalit anong ginawa ng kaaway? Kailangan may bayad yan. Iniligaw ng kaaway ang mga tao, mga kapatid. At dito, sa sunod na slide, tingnan natin yung Joel, mga kapatid. Kapag pinag-usapan ang restoration, babasahin natin ang Joel. Sa verse 4, at iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang. Tingnan ninyo yung paggawa ng kaaway dito. Yung mga pananim ay sinalanta ng kaaway. Yung iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang. Yung natira ng tipaklong, kinain ng balang. At yung iniwan ng balang, kinain ng uod. Yung iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. Halos wala nang natira, mga kapatid. Dahil sa pagsalanta sa mga pananim, ano yung epekto nito? Ang handog na harina, yung harina, syempre galing sa wheat, ay nasalanta, mawawalan na ng harina. Maging man yung inuming handog, yung wine, mga kapatid, ay dahil yung grapes na pinanggalingan ng wine ay nasalanta, wala na rin. Subalit, napakalaga ng mga bagay na ito. Kapag wala na yung wheat at barley na para gawa ng bread, which is yung bread, yung salita ng Diyos, at yung wine na stimulation, mga kapatid, yung kapahayagan ay wala na. Anong mangyayari sa iglesia, mga kapatid? Magiging dry ang gawain. At sa loob ng maraming panahon, in 7 church ages, ganun ang ginawa ng kaaway. Naging dry yung gawain, yung mga salita ay mga paulit-ulit na lamang. At kapag nagpapahayag ay walang kapahayagan, mga kapatid. Ganon ang nangyari sa iglesia. Nagkaroon ng famine, taggutom. Dahil nga, yung mga pananim na pinagkukuhanan ng bread at ng wine ay nasalanta, mga kapatid. At sabi dito sa verse 10, ang bukid ay sira, ang lupain ay napis, sapagkat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay tuyo, at ang langis ay kulang. Napaka-importante ng langis na yan, mga kapatid. Sumisimbolo yan sa anointing, sa Espiritu Santo. Kapag ang iglesia ay wala Espiritu Santo at ang mga mananampalataya ay wala Espiritu Santo, tandaan ninyo na yung mga foolish virgin ay hindi nakasama dahil nagkulang sila sa wine. At dahil nasalanta yung mga pananim ay walang trigo, walang alak, walang langis. At alam naman natin yung sumisimbolo sa tatlong iyan, mga kapatid. At dito, sa pagpapatuloy, mga agpigkis kayo, manambitan, kailangan mayroong pag-iyak dito, mga kapatid. Sapagkat ang handog ng harina at inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng Diyos. Yung meal offering, yung drink offering ay wala. At kapag wala yung mga bagay na ito, hindi baga ang pagkain ay nahiwalay, maging man ang kagalakan at kasiyahan ay nahiwalay sa bahay ng ating Diyos. Kaya, kailangang mapagmasid tayo, mga kapatid. Kapag kayo ay dumadalo dito na wala ng kagalakan at hindi kayo nakapokus sa salita ng Diyos, mga kapatid, kaya nga tayo napaparito, mga kapatid, na kapag tuwing may nangangaral, nagtuturo dito, kailangan attentive focus kayo, mga kapatid. Sapagkat yan yung pinarito natin. At kapag wala na yung kagalakan at kasiyahan yan, kapag tuwing gawain, at yun yung sumisimbolo sa famine na nagkaroon sa loob ng 7 church ages, ano yung nangyari? Naging dry yung gawain, mga kapatid.
At kailangan tayo mapagbantay na huwag tayong hantong sa bagay na ito, mga kapatid. At next slide. Subalit, dahil mabiyaya ang Panginoon nang nagkaroon ng cry for restoration, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kanyang bayan, narito, ako'y magdadala sa inyo ng trigo na alak at langis. Kailangan natin ang salita ng Diyos. At kailangan natin ng stimulation with the revelation ng Word of God, mga kapatid. At langis ng Espiritu Santo, mga kapatid. At hindi lamang yan, inyong kabubusugan. 'Di ba? Hindi tayo nauubusan dito, mga kapatid. Sapagkat magpapatuloy at magpapatuloy ng Panginoon na magpapahayag, mga kapatid, ng kapahayagan, ng pagpapala. At next slide. Dahil yung babae, pagkatapos ng 7 taon na napalayo siya, subalit nung siya ay humibik, nagkaroon ng cry for restoration at the end of the 7 years. At tayo ay nandito na sa end of 7 years, Laodicean age. Ibibigay ng Panginoon ang restoration. Katulad nung yung hari ay ibinigay yung kung ano yung meron siya. At hindi lang yon, pati yung mga nagdaang taon na hindi niya nakuha yung ani, ay ibibigay din sa kanya, mga kapatid. Kaya dito, huwag kang matakot o lupain, ikaw ay matuwa at magalak sapagkat ang Panginoon ay gumagawa ng dakilang mga bagay. Huwag kayong matakot, kayong mga hayop sa parang sapagkat ang pastulan at ilang ay lumalago. Sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga at ang puno ng igos at puno ng ubas ay nagbubunga. Yung igos at ubas na pinagmumulan ng wine, mga kapatid, ay nandyan din, mga kapatid. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Siyon. Ano sabi dito? Ang maagang ulan at ang mahuling ulan. The former rain, ang former rain ay yung teaching rain yan, mga kapatid. At ang huling ulan, the latter rain, ay pag-iisahin pala sa unang buwan. Dito pala mararanasan, mga kapatid, yung unang ulan, maagang ulan at ang huling ulan ay pagsasabayin, mga kapatid. Sapagkat kung yung mechanics lamang yung meron tayo, which is yung former rain, yung salita lamang yung meron tayo, subalit walang kapayagan, mechanics lamang, di ba? May mga inaantok sa salita ng Diyos. Di ba? Subalit dito, magkakaroon ng latter rain, mga kapatid. May dynamics. Sapagkat kung salita lamang, quote lang ng quote, wala yung kapayagan, wala yung application, magiging dry yung gawain. Ang titik ay nakakabatay, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay, mga kapatid. Kaya kailangan sa tuwing may pagpapahayag dito, kailangan in the restoration age, pagsasamahin na ng Panginoon. The former rain, yung mechanics, at the latter rain, yung dynamics, mga kapatid, ay pagsasamahin na, mga kapatid. Yun yung restoration. Next slide. Anong sabi dito? At ang lapag ay mga pupuno ng trigo, at ang kamalig ay aapawan ng alak at lakis. Paulit-ulit, mga kapatid, na binabanggit ang trigo, ang alak at langis, mga kapatid, na kailangan natin. Aking isasauli sa inyo ang mga taon. I will restore the years, mga kapatid. Nakatulad ng ginawa sa babae. Hindi lamang i-restore na kung meron siya, pero yung mga taon, mga kapatid, na hindi natin na-experience yung mga blessing. Pero we expect more na, mga kapatid. Sapagkat kayo'y magsisikaing sagana at
mga bubusog. Tingnan ninyo. Dito yan sa huling kapanahunan, mga kapatid. Sa restoration of church, mga kapatid. At dito, sapagkat alam natin, next slide, kulang na tayo ng oras. Sapagkat yung mga tinanggap natin, katulad ng sinabi ng ating Panginoon, ang tumanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta, he that receive a prophet in the name of prophet shall receive a prophet's reward. Kung saan tinanggap natin ang kapayagan na ibinigay sa huling propeta, sa huling kapanahonang ito, mga kapatid. Si Brother Branham, di ba? Nag-i-enjoy tayo sa prophetic revelation na nakalinya doon sa... Dahil tinanggap natin yon, patuloy na tinatanggap natin yung kapayagan na meron. Sapagkat tinanggap natin yung sinugo ng Panginoon, tatanggapin natin yung prophet's reward na meron doon. At dito, last slide, last verses, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Sapagkat kailangan yung babae, hindi siya naging okay lang doon sa kumuha ng lupain na meron siya. Kung bibiglang lamang siya ng 200 square meter, hindi siya doon. Nais niya na makuha yung lahat na meron siya. Alam niya yung mga boundaries na meron siya. At maging man tayo, mga kapatid, kailangan alam natin yung inheritance na meron tayo, mga kapatid. At dito sa slide na ito, tayo magtatapos. Ano yung mga bagay dito na pinahayag ni Apostol Pedro? Saklaw nito yung lahat, mga kapatid. Yamang ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa saan? Sa kabuhayan at sa kabanalan. Saklaw na niyan lahat, mga kapatid. Lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Tingnan ninyo, mga kapatid. Lahat ng bagay na uukol sa kabuhayan at kabanalan ay ipagkakaloob sa atin, mga kapatid. At ganyan. At cry of restoration at the end of 7 ages, mga kapatid. 7 ages. Na tayo ay nasa huling kapanahunan na, ikapitong kapanahunan. Nandoon na umiyak yung bride, yung babae na sumisimbolo sa bride. At nang siya'y umiyak at hinihingi niya kung ano ang meron siya, ano ay bibigay ng hari, isa sa uli ang lahat na kailangang tanggapin natin. Mas dakila pa, mga kapatid, ang matatanggap natin, mga kapatid. Sapagkat tayo ay nasa huling kapanahunan na. Kung yung mga lingkod ng Diyos, mananampalataya ay namatay, inalay nila ang buhay nila sa mga ilang nagdaan na kapanahunan ng iglesia, tayo, dahil sa mas pagpapala ang ibibigay ng Panginoon, may mga mananampalataya na hindi na dadanasin ang kamatayan, mga kapatid. Ang katawang ito ay papalitan. This body, mortal body into immortality, mga kapatid. Babaguhin ang katawang ito, mga kapatid. At nawa, tayo magsitayo, mga kapatid. Nawa sa munting pag-aaral na ito, ay nakita natin ang ating buhay sa babaeng ito na taga Sonem, mga kapatid. The Shunammite woman na tumitipo sa ating mga bride, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na dakila sa aming mga buhay, maraming salamat po sa munting pag-aaral sa araw na ito. Ay iyong mong ipinaunawa sa amin na kung saan kami ay tumitipo sa babaeng taga-Sonem na ito, Panginoon.
At alam namin na katulad niya na may paghikbi siya, may pag-iyak sa huling kapanahunan. Pagkatapos ng 7 taon ng taggutom. Maging man kami, Panginoon, kami ay nasa huling kapanahunan na. At nandun ang aming pag-iyak, Panginoon, na ma-restore. Hindi lamang yung mga bagay na meron kami, Panginoon. Maging man ito ay dadagdagan mo pa sapagkat ang iyong layunin at yung plano ay iyong ibubuhos sa huling kapanahunan na ito, Panginoon. At napakapalad namin, Panginoon, kami ay nabubuhay sa huling kapanahunan na ito at mararanasan namin ang mga bagay na nakita at hinangad na ng mga apostol at mga lingkod ng Diyos na mga nauna sa amin. At nga, Panginoon, kami ay sumasampalataya, aming pinaghahawakan ang lahat ng iyong mga pangako. At alam po naman na ikaw ang Diyos na hindi likong Diyos na hindi nakikita ang aming mga gawa. At alam po namin na ikaw ay mabiyayang Diyos at yung makapangyarihang kamay ay igagawad sa amin ang biyaya. Ito ay aming hiling, ito ay aming dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Natin palakpakan natin, Panginoon.